Kumustahin natin ang sitwasyon sa Araneta Center Bus Station ngayong huling Biyernes bago po ang Semana Santa. May live report si Mav Gonzalez. Mav. Emil, isa-isang iniinspeksyon yung bagahe ng mga pasok dito sa Araneta Center Bus Station sa Quezon City. Sa ngayon, hindi pa ganoon karami yung mga pasahero pero mahaba ang pila ng mga nagpapareserve. Meron ditong nagtsatsaga sa init ng terminal kahit kabuuan niya. Meron din namang noong April 6 pa raw siya nagpa-reserve para sigurado na makakabiyahe siya. Limitado na ang ticket o fully booked ang maraming biyahe papuntang Bicol, Visayas at Mindanao ngayong Semana Santa. Sa Silver Star Shuttle and Tours na Pasamar, Leyte at Bohol, sa May 15 na ang susunod na available na biyahe. Ang St. Martha Lines, 24 oras na raw ang biyahe sa Lunes Santo. Fully booked na rin ang daily trip pero meron naman daw silang extra buses. May ilang pasahero naman na pinili ngayon na bumiyahe. Yun nga lang, sakripisyo dun sa mga pasahero ang paghihintay sa terminal, lalo na yung mga bibit-bit na bata dahil nga mainit. May permanenteng police desk sa labas ng terminal. May mga police na umiikot bukod sa security ng terminal at madadagdagan para week. Ngayong Biyernes ng gabi raw inaasahan ng bus companies na dadagsa ang mga pasahero na uuwi sa mga probinsya. Yan ang leader. Balik. Sabihin mo sa akin, taas. Mav, noong nakaraang Miyerkules, nandyan ang, yes. Mav, noong nakaraang Miyerkules, nag-inspeksyon dyan ang DOTR. Kanina, tuloy pa rin ba ang inspeksyon nila sa mga pampaserong bus na bibiyahe? Kanina, Emil, ay pumunta dito ang NCRPO sa pangunguna ni Regional Director natin, Guillermo Eliazar, para tingnan yung security measures na ipinapatupad dito at nag-inspection din ng LTFRB at chinek nila lahat ng bus na babiyahe kanina. In fact, meron ng isang bus na na-hold matapos makita na paso na yung kanyang prangkisa. Pero upon double-checking naman sa LTO ay nakita nila ay in the process of renewal naman pala. Kaya na-clear din itong bus company na ito. Sa ngayon, ang nakikita na lang natin na nag-ikot pa rito ay yung mga talagang naka-istasyon na mga police at security personnel sa Araneta Center Bus Terminal. Still? Mav, bukod doon sa problema sa franchise na nadiskubre ng mga kinauukulan, meron pang ibang violation silang nakita sa iba pang pampaserong bus na kanilang ininspeksyon. Kanina, Emil, wala naman ang ibang nakita pa sa violations. Pero inaasahan natin na malamang sa susunod na linggo kung mas maraming pasahero na ang babiyahe ay magkakaroon ulit ng inspeksyon yung iba't ibang sangay ng gobyerno dahil usually magkakaroon halimbawa ng drug testing, alcohol testing, doon sa mga record natin, kaasahan nga natin na mangyayaring ulit yan sa sunod na linggo. Emil? Kailan na ulit inaasahan, Mav, ang pagdagsa ng ating mga kababayang bibiyahe? Emil, ayon dun sa mga bus companies, ang expected nga nila ay Friday night dahil ito ay patuloy na ng weekend tapos na ay Holy Week na. Pero meron naman daw silang mga biyahe hanggang April 17, ito yung Miyerkules. Yun yung huling biyahe ng karamihan sa mga bus companies dito. At ang sabi nila, ay magre-resume na raw sila ulit ng kanilang operations after Holy Week. So, ang expected na talagang dagsa ang mga pasahero dito ay ngayong araw, Biyernes hanggang Miyerkules. Emil? Mav, please, huling dalawang tanong. Maaga ba napuno ang travel bookings ngayon compared last year? Pati na yung bilang ng mga bumibiyahe. Tumaas ba ang demand? Pati yung volume ng mga bibiyahe nating kababayan ay lumobo kumpara naman nakalipas sa taon? Actually, Emil, ang sabi ng mga nakausap natin ng mga dispatcher ng bus, medyo kakaunti pa yung bumabiyahe talaga itong mga nakaraang araw. Ang dumami ay yung reservation dahil in fact, meron nga raw mga bus companies na yung reservations nila ay umabot na hanggang sa buwan ng Mayo. Kaya ang abiso na nila sa mga pasahero, kung pagdahil po kayo ngayong summer break, mas mabuti siguro na magpa-reserve na rin kayo dahil upon reservation naman, karamihan sa mga bus companies, 50% down payment lang hinihili. Pero ito naman ay maliit na bagay lang kung ang makitiyak naman ay makakadahin kayo sa lalo na po kung meron kayong mga hinahakol na mga events. Halimbawa na lang kanina, meron dito, may birthday, may mga anak, may kasal. Kaya talagang kailangan nila, na nilang bumiyahe. Ang abiso ay siguro maganda at least 2 weeks bago kayo bumiyahe ay magpa-reserve na kayo ng ticket. Emil? Mav, ulitin lang ulit natin mga pangunahing paalala ng mga kinaukulan para naman sa mga bibiyahe nating mga kababayan. Emil, ang unang-una ay tandaan natin yung mga ipinagbabawal po na gamit dito po sa loob ng Araneta Center Bus Terminal, yung mga deadly weapons, matatalim na
bagay. Pati po yung mga live plants, pinagbabawal po yan. Livestock, bawal ho yan isakay. Fireworks, bawal din po. Siyempre, anything explosive, hindi rin ho yan pinapayagan. Kaya kung ayaw niyo na pong maabala sa inyong biyahe dahil i-inspectionin din isa-isa yung mga bagahe ninyo, ay huwag na pong magdala nito. Ang palatin nga ng PNP, Emil, ay kung maiiwasan po ay kontian lang, kung maagapan ay kontian lang yung bibigbitin yung gamit para na rin mas maayos yung biyahe. Magpataan din po kayo ng kaunting oras kung wala pa ticket dahil medyo mahaba nga yung pila sa mga ticket booth. At kung meron naman na po kayong ticket, magdaan pa rin ng kaunting oras para sa mga inspection sa loob ng terminal. Emil? Maraming salamat, Mav Gonzales.